Sa first na amo ko po, kasi kung masama po yung mood niya, tinatapon niya po yung pagkain. Pinapatayo po ako ng 1 oras, hanggang umiiyak na po ako sa harap niya. Napagpasyahan ko pong mag-break contract na po. No? Sa wakas po makakaupo na po ako dito sa chair. Pangarap niyo po bang makaupo dyan? Opo. Okay, simulan natin yung kwento mo. Gaano po katagal kayo na OFW na? Sa Singapore po mga 7 years, tapos sa Hong Kong 7 years din po. So total, 14 years na. Opo. 14 years, medyo matagal. Taga saan po pala kayo sa Philippines? Sa Ilocos Sur po. Ilocos Sur. Opo. Nice. So, Ilocano, di ba po? Opo. Ano po yung pinaka-reason nyo before kung bakit po kayo nakapag-abroad? Sa hirap ng buhay po yung mga pamilya ko po, mahirap lang po kami sa Pilipinas. Pero when you say pamilya, yan po yung parents mo or sarili mong pamilya? Parents ko po. Kasi dalaga pa lang po ako nung nag-abroad sa Singapore po. Ilan taong ka that time? Na 21 po. 21, so batang-bata pa. Bakit? Paano ka nagkaroon ng idea na sa Singapore ka dapat Kasi mag-abroad? marami po akong mga kapitbahay na nag-abroad, tapos maraming balikbayan box, ganun. So, sa Singapore rin sila? Singapore po. And kamusta naman yung 7 years mo sa Singapore? Nakailang amo ka doon? Iba-iba po kasi hindi isang amo yung 7 years po. Nakailan rin po? Mga 3 po. 3 rin, okay. Kamusta naman yung kabuuhan ng experience mo sa Singapore? Wala pong ipon po na umuwi sa Pilipinas po. Kasi dalaga pa po ako noon, tapos gusto ko pa pong mag-asawa, magkaanak. Kaya nung umuwi po akong walang ipon po. And so umuwi kang walang ipon, pero ano yun, straight na 7 years o hindi naman? Straight po. Straight yun na 7 years? Ay, umuwi po ng mga 2 years, ganun po. Pero bumabalik pa rin po sa Singapore. And pagkatapos na, bakit hindi ka na nagtuloy-tuloy sa Singapore? Kasi nag-asawa po ako nung year 2012. Tapos bumalik ako doon. Mga 3 years po diretso. Wala pa po akong anak noon. Tapos nung napag-isipan kong magkaanak muna, tapos nung 1-year-old po yung bunso kong babae, nag-abroad po ako sa Hong Kong po. Dito na yun sa Opo. Hong Kong. Okay. 7 years ka na rin po dito, di ba? Opo. And nakailan rin po kayong employer? Yung first na employer ko po, break contract po ako doon. Gano'n lang tinagal mo? Gano'n 1 katagal? year, 4 months. 1 year and 4 months. Opo. Konti na lang sana, no? Opo, kasi matatapos nito. Pero and then, itong sumunod sa kanya is? 2 years po. Natapos mo lang. Opo. And then, Tapos yung pangatlo ngayon po. ito na yung ongoing. So, ilang? Magpo 4 years na po sa 4 November years. po. Okay. Ano naman po yung unforgettable mong experience while working abroad? Sa first na amo ko po, kasi kung masama po yung mood niya, tinatapon niya po yung pagkain, ganun po sa harapan ko po. Tapos kung nagkakamali, pinapatayo po ako ng 1 oras, hanggang umiiyak na po ako sa harap niya. Pero sabi niya, wag kang iiyak, sabi pa niya ganyan. Kaya napagpasyahan ko pong mag-break contract na po noon. Pero hindi mo tinanong sa labor kung pwedeng magreklamo? Hindi ko po alam nun kasi wala na Bago po pa sa lang yun. isip ko po. Parang tanggap lang ng tanggap kasi supposed to be, hindi dapat pwede yun, di ba? Parang Opo, Pastor. hindi naman kasama sa kontrata ninyo na dapat parusahan kayo. So, Opo. paano mo dinil yung ganong sitwasyon? Parang, kasi patapos ka na ng contract, di ba? Opo. Parang 7 months, 7 months, tapos ka na ng contract, pero hindi na talaga kinaya. Hindi na po. Kaya nagpasa po ako ng termination letter po. So, parang nag 1 month notice ka sa kanila. Opo. And ano ang reaction niya nung nagpasa ka ng 1 month notice? Kasi yung asawa po niya police, kaya wala din po siyang magagawa. Kaya sumunod din po siya kasi may rights din po kaming katulong na mag-terminate. Pero alam ng asawa niya yung ginagawa alam niya po sa'yo? niya, maraming beses na po siyang nakikiusap na tapusin mo lang yung kontrata mo, tapos i-release ka namin, ganun po. Pero sabi ko, hindi ko na po kaya, sabi ko sa... Hindi, what I mean, alam ng pulis kung ano yung mga pinagagawa sa'yo ng asawa alam niya? po, kasi puno po ng CCTV sa bahay. Kasi, Pero parang opo, kasi kinukonsinti na lang. Opo, kasi asawa niya eh.
Kaya yun po. Pero yung nag 1 month notice ka, nagbago yung treatment sa'yo or hindi naman? Opo, parang gusto pa nila akong pag-stayin kasi So, mahirap para daw. medyo bumait, ganon. Opo, kasi pandemic po noon eh. Kaya Mm. mahirap manguha ng galing Pinas, ganun po. Pero ang lakas rin ng loob mo kasi kahit pandemic, na, Opo. Kasi pag break contract po, pwede pong maghintay dito ng visa po. so Kaya parang nakita mo na rin yung opportunity na yun. Opo, Sa ayoko opo. na dito and then Opo. that's it. Paano ka po pala nakapunta sa health center? sa ano po dito, kalilipat ko po dito sa bago kong amo noon. Mhm. Tapos 4 years before po, nakaupo lang po ako sa park kasi wala Mhm. akong pamasahe pang gala. Mhm. Kaya may ano po, kaibigan ako doon na nakatambay rin. Sabi Mhm. niya, try mo ding, sabi niya. Kaya Mhm. yun po, trinay ko po. And then yung pag-try mo, since then, di ka na nag-stop? Or Nag-stop pa rin Nag-stop po. pa rin, On and okay. off pa rin po. on and off? Pero, paano ka natulungan ng health center? Natutunan ko pong magpatawad po sa Mhm. mga nakasakit sa akin, gaya po ng amo kong dati po. Nung nandun na po ako sa third na employer ko, nag-message po siya, sabi niya, how are you? Can you come back here? Sabi niya, kasi prepare pa din daw nila po ako kasi parang mas mabuti daw yung pag-aalaga ko sa anak nila, Mhm. tapos pagtatrabaho po. Mhm. Kaya nung humingi po siya ng tawad, sabi ko, okay lang ma'am, sabi ko, Mhm. move on na lang po, sabi ko. Bakit sa tingin mo yan yung yan yung makakatulong sa mga kababayan rin natin? Kasi mahirap pong magpatawad kung Mhm. may hinanakit ka pa sa sa dibdib po. Okay, so Opo. dahil nakalaya ka sa sama ng loob, even sa amo mo kasi di naman, I believe marami tayong kababayan ditong OFW na Opo. siguro may sama ng loob rin sa nang terminate sa kanila. Opo. And then, ending, hindi rin sila nakaka-move on, di ba? So, sila lang rin yung nahihirapan. Opo. Ba? Thank you very much po sa pag-share ninyo ng story ninyo. And hopefully, makaabot ito sa mga kababayan natin na maybe may kinikim-kim. Until now, may galit pa rin sa employer kasi nga minaltrato sila. Opo. Pero, wala, pass is pass eh. Oo. Alam ko, parang ang bilis sabihin na pass is pass, pero wala ibang way eh. Kung kakargahin mo yan saan ka man magpunta, Yes po. ikaw lang rin mahihirapan, di ba? Opo. Thank you very much po and hopefully ma-interview kita again with a different story Opo. ng ating empowering OFW. Thank you very much. Thank you din po, Pastor. Hello po, ang napanood nyo pong mga story ay real life stories ng kababayan nating Pilipino dito po sa Hong Kong. At alam nyo po ba na yung health center natin ay bukas araw-araw? Regardless sa day off ninyo, nandito po kami para tulungan kayo. Actually, merong gustong sabihin yung mga members ng health center para sa inyo kababayan naming Pilipino na nasa Hong Kong. Ano po yon? Kabayan, welcome ka. Kung kailangan nyo po ng free counseling, kung gusto nyo pong mabisita kami, tingnan nyo lang po ito na nakikita nyo sa baba. Nandyan po yung information ng WhatsApp. Nandyan rin po yung location natin. Feel free to visit us. Okay? God bless you po.